Hello guys, so siguro mag-iisang buwan na mula nung nabili ko tong Red Magic Astra. So ito guys yung pinakamalakas na gaming tablet na Android sa ngayon. Isa lang guys ang kalaban nito sa market pagdating sa gaming, which is yung Lenovo Legion Y700. So ang pinagkaiba again nun, ito may OLED screen yon, wala. Kaya ito yung binili ko. So again dito sa vlog ko na to, hindi ako bibili ng item para lang i-review tapos itatabi ko na or i-dispose ko na. No? So ang ginagawa natin dito, ginagamit talaga natin to. After natin gamitin, sasabihin ko sa inyo guys yung pros and cons. No? So after a month ng paggamit itong Red Magic Astra, so ano ba guys yung pros and cons nito at kung sulit pa rin ba itong bilhin sa ngayon? So unahin na natin guys yung mga pros nitong tablet na to. Syempre, yun nga yung pinakaunang pros nito, which is yung dahilan kung bakit ito yung pinili ko over dun sa Lenovo Y700 dahil nga guys sa OLED display nito. So sa lahat ng gaming tablet guys na maliliit, ito lang guys yung merong OLED display. So dati guys may mga maliliit na tablet na may OLED display na gawa ng Samsung. No? So yung maliit na tablet ko dati yung Samsung Galaxy S2 Tab. Kasi guys ngayon ng Samsung ang pinakamaliit na tablet na ginagawa niya na ay 11 inches na lang. So konti commercial lang para may pambili tayo ng next handheld na i-review. Meron kasi kaming 20,000 mahigit na collection ng mga retro games. So kung gusto mo guys mag-avail nito, so hanapin mo lang kami sa FB Gadget Syndrome at sabihin mo lang na napanood mo tong video na to para ibigay sa iyo ng 199 pesos lang. So balik na tayo sa pinapanood mo. And bukod nga guys sa 9.0 screen na OLED niya, ang resolution niya guys is 2.4K or 2400 by 1504 pixel. Tapos ang refresh rate niya guys 165 Hz. Tapos yung brightness niya guys 1600 nits. Kahit sa labas guys no, kitang-kita mo pa rin yung screen nito. And meron rin siya guys na Gorilla Glass no. So matibay guys yung screen nito no. Next na pros nito ay yung kanyang performance no, kasi ito guys is powered ng pinakamalakas na processor sa ngayon, which is yung Snapdragon 8 Elite. So wala pa guys mas mataas na Snapdragon na processor bukod dyan. So dahil nga guys sa processor na yon, wala pa akong game na nilagay dito na hindi niya kinaya. So lahat ng games guys kayang-kaya nito kahit ano pang ilagay nyo dito. So pangatlong nagustuhan ko dito, syempre yung pagiging compact niya and lightweight na design niya. So ito lang guys yung timbang niya, wala pa siyang 400 grams. Meron ng kasamang tempered glass siya na, pero pag nilagyan natin siya ng case, yan, 477 grams lang siya, no? So magaan lang yun guys para sa isang tablet. Kasi usually naman ang tablet, dalawang kamay natin hinahawakan and kahit isang kamay mo lang to hawakan, kayang-kaya rin, no? Kasi nga sobrang compact talaga nito. 9 inches lang guys yung screen niya. So guys, ito yung perfect talaga na tablet para sa akin, yung ganito lang kaliliit. Kasi guys, pag ganito kalaking tablet, which is yung 11 inches, masyado na tong malaki at mabigat para sa akin. Eh lalo naman guys, ito pang pinakamalaking tablet sa buong mundo. Itong Samsung Galaxy Tab Ultra. Ito kasi is 14 inches, no? So parang laging may daladalang TV pag hawak mo to. So ito guys na ganitong kaliit, ito na yung perfect form factor para sa akin ng isang tablet talaga. So ang next na maganda dito guys is yung kanyang fast charging. Kasi guys ang speed ng charging nito is up to 80 watts. Then sumunod guys, fast charging na nga siya, malaki pa yung battery niya, no? Kasi yung battery nito guys is 8,200 mAh. So sa liit ng tablet na to, ganun guys kalaking battery yung nilagay nila dito. Kasi usually guys ang mga tablet na kasing laki lang nito, kamukha nitong Samsung na to, ang nilalagay lang dito ay mga 4,000 to 5,000 mAh lang na battery. Pero ito guys, doble guys yung kanyang battery capacity, no? 8,200 mAh. No? So pag nag-gaming ka dito, for sure hindi ka mabibitin. Then ang next na maganda dito, syempre pansinin naman talaga ito yung kanyang build quality. Kasi tingnan nyo naman to guys, no? Talagang gamer na gamer yung itsura nito. So meron siyang IP54 rating para sa dust at saka sa mga splashes. So pag nakita nyo guys, lalo yung likod nito, no? Transparent. No? So merong something sa mga transparent, mas appealing talaga siya sa mata ng tao eh. Pero actually ito hindi naman talaga to transparent. Yan, so parang design lang siya pero mukha talaga siyang transparent. O di ba, gamer na gamer yung itsura niya. Oh. Bastig. Tapos yung mga border niya guys, oh, pantay-pantay talaga siya. 'Di ba? Kasi usually mas malaki dito, tapos mas malaki dito, tapos dito maliit, dito maliit. Ito guys, talagang pantay na pantay yung apat na border nito. Then sumunod naman guys, no, yung iba cons para sa kanila ito yung placement ng USB Type-C. Yan, no, kasi medyo mataas raw siya, no. So kakaiba raw siya, dapat raw sa gitna to. Pero para sa akin naman hindi naman siya cons. So habang naglalaro ka kasi tapos sinarge mo siya na ganyan, hindi siya nakaharang sa kamay ko. Diba? So kapag nasa gitna kasi yung USB Type-C, halimbawa ito chinarge natin to, nakaharang sa daliri mo. So para sa akin guys, no, hindi siya cons eh. Yan, kasi nasa taas siya. So hindi siya guys abala sa daliri mo. Halimbawa naglalaro kayo na may gamepad, 'di ba? So nilagay natin siya dito. Yan, no. So hindi siya nakakaabala, 'di ba? Unlike kapag
Nasa gitna yung USB Type-C niya, tapos ilagay mo siya dito sa controller. Hindi papasok guys yung controller. And usually guys, sa mga gamer, naglalaro habang naka-charge to, no? So yan nga, para hindi makaabala. So kinall out ko lang yun guys, no, para sa nagsasabi na cons yun. So actually guys, para sa akin lang naman to hindi siya cons. So sumunod guys na maganda dito is yung kanyang cooling system, no? Kasi makikita nyo dito guys na mayroon talaga siyang built-in na fan. Tapos bukod sa fan niya guys, no, syempre hindi to masasabing gaming tablet kung wala tong RGB light. Yan, dito rin. Nakita nyo, umiilaw yung red magic. Pero guys, pag bibili kayo ng laptop o PC, huwag kayong madadala doon sa mga RGB light na yan. Syempre, tingnan nyo pa rin guys yung specs. Kasi yung ibang nagbebenta, dinadaan nila guys sa RGB light Pinapaganda lang nila yung itsura. Pero yung loob naman guys ay mahinang klase. Then isa pa guys, ano gusto ko dito, syempre yung kanyang sounds. Lakas nito, tingnan nyo. Android Pocket Flip 2. Akala ko nga sister company lang to no? Bakit kasi laging magkaiba yung processor nila? Pero guys, yung processor ng AYN Odin Tour ay katulad na rin siya guys ng Retroid Pocket 5 at ng Retroid Pocket Flip na Snapdragon 865. So yan guys yung mga pros na nakita ko sa kanya. Syempre again, walang perfect na gadget. So ito naman guys yung mga cons. So unang-unang cons itong para sa akin guys ay kaunti yung accessories niya. So sa ngayon guys, ang mga nabili ko na accessories na to, syempre itong case na to na meron siyang stand. Yan. Then meron na rin tong tempered glass. Then syempre itong Galileo G8 na pwede mo siyang ilagay dito. Nakasama yung case niya. Yan, kaso ito Bluetooth to na controller And isa pa guys sa nabili kong case ay itong X5 Lite. So ito naman guys, Type-C siya tapos nasa kaliwa siya, no? So bagay siya dito. Kasi yung charging port niya guys, medyo offset, medyo nasa taas siya, wala siya sa gitna. So hindi to guys nalalagay dito nang meron siyang case. Okay, so alisin natin yung case. Tapos saka mo siya isusuksok dito. Yan, tapos ito dito. So mas okay talaga to guys na nasa kaliwa yung kanyang USB Type-C kasi pag nandito medyo bababaliktad to So itong part na to nandito siya sa ilalim, no? So ganyan talaga yung bagay na itsura sa kanya. So pwede mo siya guys lagyan ng keyboard na kamukha nito. So ito meron siyang dock dito. So pwede mo tong ilagay. Okay, then syempre meron rin yung mouse. So pag nalagay mo na guys, syempre yung mouse saka yung keyboard yan. So meron ka ng parang maliit na laptop. Okay, yan. So try natin dito. Yan, try natin mag-YouTube. Ng Retroid Pocket Flip. Kasi guys, pareho sila ng clamshell design. So kung nalilitan ka guys sa screen niya, syempre pwede ka rin na bumili ng portable na monitor na kamukha nito. So heads up lang guys, ng portable monitor. Meron talaga siyang USB Type-C cable na para talaga dito. No? Kasi pag nasira to, hindi gagana yung mga ordinary cable nyo kahit na itong nasa Red Magic Astra. Kasi ang tawag dito guys is USB Type-C na Thunderbolt. No? So kung nasiraan kayo nito, yun yung hanapin nyo. USB Type-C na Thunderbolt. So para rin siyang Type-C guys, no? Pero mas malakas guys yung power delivery nito. So ikabit ko lang siya dito. Then ito naman kabila ay ikabit ko naman siya dito. Yan, so nakita nyo nag-on na yung portable monitor natin. So ito guys, dito touchscreen Yan, so pwede na tayong manood dito ngayon. So makikita nyo dito guys yung pagkakaiba talaga ng screen nila. Ito OLED, ito hindi to OLED. Tapos ito 1600 nits. Kaya sobrang liwanag nito kaysa dito. Yan, so ito guys, meron rin siyang sariling speaker. So ito guys, din ito kailangan ng external na power supply. So kahit yung tablet lang o yung cellphone mo lang guys, kaya nitong i-power. So very portable talaga siya. Pag ganito guys, setup mo, syempre meron ka ng mouse, meron ka ng keyboard, meron ka ng external na monitor, no? So yan, meron ka ng PC. As of now guys, yun lang yung mga nakita ko sa accessories nito, no? Kaya nilagay ko siya sa cons. Then ang next na cons nito para sa akin ay wala siyang micro SD slot na advantage naman guys nung Lenovo Y700 na Gen 4, no? Kasi meron yung micro SD slot. So yung variant na bili ko guys is 256GB. Pero meron pa tong variant na 512 at meron siyang 1TB kasi sobrang mahal na nun Kaya ito lang guys yung kinuha ko. Pero ito sapat na to, 12GB RAM, 256GB na storage. So kung meron ka guys micro SD dyan na punong-puno ng games, sorry to tell you, hindi mo siya malalagay dito. So conclusion nito guys, para sa akin ito yung the best na gaming tablet talaga sa ngayon. At syempre alam ko katulad ko rin kayo na nag-aabang kayo ng gaming tablet na maliit lang talaga. At the same time guys, OLED display siya. Kasi dati guys wala akong choice kaya binili ko yung Lenovo Legion Y700 na Gen 3. Kasi guys yun lang yung maliit na gaming tablet pero hindi siya OLED. So ito guys yung OLED tablet na hinahanap natin na maliit lang talaga guys yung kanyang form factor. Ito yung pinakamalakas talaga na gaming tablet sa ngayon. Kasi nga guys powered siya ng Snapdragon Gen 3 8 Elite. So wala na again na mas malakas pa na processor dyan. So guys, kung interesado ka sa tablet na to o sa mga accessories na pinakita ko dito, so maglalagay ako guys ng link sa description section ng video na to kung saan ba guys nabibili yung mga to. At make sure lang guys na yung link na yun ay kiklik mo para hindi ka ma-scam. So syempre kung nagustuhan mo naman tong video na to, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko, i-like mo na rin tong video na to, turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga video ko about sa gadget. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!